na rin hanggang sa internet ang bentahan ng tuko. Ikinababahala ito ng mga ahensya ng gobyerno lalo't wala naman daw patunay na nakagagamot ng anumang sakit ang tuko. Saksi si Maria Ausente. Tila hindi natakot ang mga nagbebenta ng tuko sa pagkaaresto ng ilang hinihinalang trader nito sa Nueva Ecija nitong Hunyo. Sa social networking site na Facebook kasi, tuloy at hayagan pa nga ang bentahan nito. Sa isang Facebook page ng umano'y nagbebenta at naghahanap ng tuko, isang post na naglagay pa ng presyo ng tuko na pumapalo sa 100,000. Pero ang ilan payag pang makipagtawaran sa pamamagitan ng text. At para makumbinsi ang binibentahan, nakapost pa ang litrato ng mga tukong pamimilian. Kaya naman ganun na lang ang pagkabahala ng Protected Areas and Wildlife Bureau o PAWB ng DENR. Paalala nila kahit hindi endangered species ang tuko, kailangan pa rin ng permit para alagaan ito. Alarming na yung for us kasi syempre yung pwedeng makos na imbalance nito sa ating ecosystem. Kung halimbawa bumaba yung populasyon natin ng tuko, tataas naman ang populasyon ng mga insekto na dapat sila yung kumakain o nagko-control ng population. Katunayan mula Marso hanggang Hulyo ngayong taon, 43 ibinibentang tuko na ang nakumpiska ng PAWB. Pinakamarami rito ay sa Nueva Ecija. Tumaas daw kasi ang demand para rito mula sa ibang bansa dahil sa sinasabing nakakagamot umano ito ng ilang sakit tulad ng asthma, HIV, AIDS at cancer na pawang pinabulaanan ng Department of Health. Walang dokumento, walang gumawang pagsasaliksik, walang studies na ginawa, experiment using tuko para gamitin as gamot. Ako si Maria Ausente, ang inyong saksi. Samantala, umalma ang ilang estudyante ng Ateneo de Davao University sa paglilimita sa paggamit ng social networking site na Facebook sa campus. Ang depensa rito ng universidad, alamin sa report na ito. Nagpikat sa harap ng Ateneo de Davao University ang ilang Atenista at ilang miyembro ng League of Filipino Students o LFS. Ang kanilang ipinoprotesta, ang umiiral daw na ban ng universidad sa pag-access sa social networking site na Facebook. Ang pagban sa Facebook dahil sa Ateneo de Davao University, wala siya proper consultation dito sa mga estudyante. Wala gipahibalo ang mga estudyante. Pero paglilinaw ng pamunuan ng Ateneo, hindi naman daw buong araw ang ban, kundi mula alas 8 lang ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag sabay-sabay raw kasi ang paggamit ng Facebook ng mga estudyante at faculty, bumibigat ang internet bandwidth at di na nagagamit ang iba pang online services ng universidad. Most of our books are not really physically in the library. It's online. They can read these books while they are inside the campus. Now, if Facebook is eating the bandwidth, it's impossible to download the whole book. Bukod dito, gusto rin daw ng Ateneo na ilaan lang ang oras ng kanilang mga estudyante at faculty sa trabaho at aralin. We want our personnel to focus more on, not on social networking, but on their necessary work. Basically, educational work. So, and second, disciplinary also. Kasi we want to avoid students to be having Facebook while in their classes. Para sa saksi, Mark Zambrano nag-uulat. Sa pagpatuloy naman ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, inusisa ng mga senador kung bakit lumolobo ang gastos ng PCSO kapag panahon ng kampanya. Halimbawa raw noong 2010 presidential elections kung saan mahigit 1 bilyong piso ang nagastos ng PCSO sa PR funds para lamang sa unang 6 na buwan. Mas malaki ito kumpara sa 700 milyong pisong nagastos ng ahensya sa PR funds sa buong taon ng 2009. Pinunarin pati ang programang Dial M ni dating PCSO Chairman Manoling Morato. Lumalabas kasing hanggang 35 milyong piso daw ang ginastos ng PCSO sa programa ni Morato. Samantala, isinauli na ni Zamboanga Archbishop Romulo Valles at Basilan Bishop Martin Humowad ang mga sasakyang natanggap nila mula sa PCSO. Saksiyan sa aming pagbabalik. Sa Sports Saksi, matapos ang matagumpay na laban sa Hawaii, Filipino boxer Denver the Excitement Coelho, balik Pilipinas na. Sa Showbiz Saksi, concert ni David Archuleta sa Araneta Coliseum, pinilahan ng fans. Balitang hatid ng nag-iisang liga ng katotohanan. Sasama-sama nating pagiging saksi.